Isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa. And sa lahat po ng baguhan or mga baguhan po dito sa channel po natin, thank you very much, no? Dito pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And thank you for dropping by, no? Salamat po. Maraming salamat po talaga sa inyo. And shout out po ako sa lahat din po ng mga nanay na nagtatrabaho po at nagsasakripisyo po sa ibang bansa, no? Isa din po ako niyan noon, no? And sa mga magulang po na gusto pong magbago ang buhay, nagsisikap po talaga para maitaguyod yung pamilya, lalo na po yung mga anak, no? Shout out po ako sa inyo. Ramdam ko po yung hinaing ninyo, ramdam ko po yung hope, pag-asa po na nandyan po sa puso po natin, no? Mababasa ko po yan doon sa mga zodiac po na binigay ko sa inyo or reading po na binigay ko sa inyo. Maraming salamat sa pag-comment, bad or good, I accept that. Pasensya na po, no? As I said, lahat po ng upload ko is non-edited. So, minsan po talaga pong may mga words po akong nauulit and kuminsan po is nagkabulbul po ako. As I said, Bisaya po, no? Ang hirap, no? Lisod kayo mag-Tagalog, lalo na po kapag isa kang Bisaya, no? So, kuminsan, pasensya na po kayo, no? And, guys, gusto ko lang iparating po sa inyo na, as I said, no, lahat po ng sinishare ko dito is galing po yan sa personal experience ko. And, lately nga po, nag-post po ako na namatay po yung pamangkin ko. And marami po ang mga tao na gusto talaga na magbukas po ang third eye nila. Which is, sa totoo lang, no, hindi ganun kadali or hindi ganun kadali ang buhay ng isang tao po na kakaiba. Malungkot po ang buhay ko. And by way of expressing this one or like pag kinakausap ko kayo through sa camera is like talagang ini-imagine ko na kayo ang kausap ko. And kasi nga po is like mostly sa atin, isa po akong Katoliko, mostly sa atin talaga is mayroon tayong pinapaniwalaan po na kung minsan talaga pong hindi po totoo. Pero hindi naman po ibig sabihin na it cannot help us. No, nakakatulong po 'yun ng malaki. Kasi nga po dito sa mundo natin, kailangan po nating makasurvive bilang human species. And alam kong mahirap talagang intindihin kasi nga po ang pinapaniwalaan natin is ganito, is ganyan. Kaya kuminsan po talaga nakalock po ang door ng swerte natin. Dahil po 'yun sa kung anong pinapaniwalaan mo. Now, hindi po yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang tatalakayin po natin ngayon is yung lagi pong tanong sa akin ng mga tao about po sa duwende, no? Nagbigay na po ako ng 3 episode dyan. So, nandyan na po lahat. Pero, kuminsan po talaga, siguro nga kulang ang explanation ko or talaga pong specific po na dapat ibigay ko po sa inyo, no? Pero, pagdating po kasi sa astral, hindi ganon. No? Kung halimbawa nga po, nagdadasal ka ng ganito, hindi ganun ang nakikita niyo sa nakikita ko. So, for me, it's just like I would just open the door for you, pero hindi po ako ang maka-experience ko anong ang na-experience nyo. Kasi po, ang level po ng ano natin is magkaiba po sa akin. Hindi ninyo kakayanin yung lahat ng nakikita ko. Trust me, no? Mababaliw po talaga ang mga tao kung nakakakita po ng ganito na kung ano po nakikita ko. Kasi po, taliwas po talaga ito sa pinapaniwalaan po natin. And mahirap po, no? Like, okay, dito sa dito sa video na to is like, alam niyo yung tinatawag po natin na elemento. Andiyan na po yung duwende, andiyan na po yung engkanto, tikbalang, elemento sa tubig, elemento sa tubig, elemento sa apoy, elemento sa lupa, and elemento po sa earth, no? So, earth element, no? So, sa akin, may i-share ko lang po sa inyo ang comment na nandyan po yun sa baba, no? Ang comment po ng isang lalaki. Ito lalaki po, ha? Well, pinapaliwanag naman niya sa akin, no, na kung ang isang tao is nagdidiwata, sa amin diwatahan yan. Yung ibig sabihin yan is like, nagdidiwata ka. I mean to say, di ba yung tradition natin,
yung may mga tradisyon kita, mga ninuno noon, kung naaalala ninyo na kung malaki po ang harvest po ng mais, is like magpapasalamat ka po sa pamamagitan po ng pag-alay po ng mga iilang ani or tinatawag po na abot. Kung halimbawa maganda ang abot ng palay mo, so mag-aani ka po ng ilang tangkay. Nandiyan na po yung kanin, kuminsan may tubig, no? Kuminsan po kung ano po ang ginagawa po ng kanin, yun po ang ialay mo. Like for example, like diwata sa mais, no? Ako talaga pong ako niyan, no? Sanay po ako niyan kasi mga magulang ko gano'n, no? Like pag maganda po ang harvest, talaga pong tumatawag sila, nagpapasalamat sila. Yan is bilang pasasalamat mo na marami po ang ani na inabot mo. Para sa akin is like hindi masama 'yun kung sabihin po natin, alisin po natin ang pinag-usapan po natin ng mga engkanto or something, just like tradisyon po siya ng mga Pilipino po na talaga pong we honor. Kumbaga sa akin, we honor kung ano man po yung alam po natin na tinutulungan tayo. In mind you, ang ating mga ninuno noon, mas nakaka-survive pa sila kaysa sa ngayon. And ang pagkain po natin doon, iba yung pagkain ngayon. Sa akin, mas healthy noon, no? Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Ngayon, etong taong to, kumbaga sa akin, yung nag-comment sa akin dyan sa baba, ako, I will accept any kind of comment, pero talaga pong sasagutin ko. And ito tatalakayin natin para mas, ang magiging kaalaman po natin, magiging widespread po, no? Okay, so, ang sabi niya dito is like, kung ang isang tao is nagdidiwata, ang tawag po sa kanya ay isang engkantadora. So, ibig sabihin ako, engkantadora. And ayon sa banal na kasulatan, is isa po yung kasalanan. And ang pwede ka pong kapag gumagamit ka po ng diwata, yun na po yung tinatawag po natin na manggagaway. Yun ang term niya, manggagaway. Well, hindi ko masyadong, pag ang word na manggagaway, pag narinig ko siya, parang imagine ko marami akong gaway. Yung like octopus, gano'n. So, gaway, yun. Gaway. Pero actually, in terms mo, sabihin natin na mangkukulam. Ngayon, yun po ang comment niya. It's okay, as I said, sasagutin ko po yan. So, ito namang isa, babae po siya. So, ang sabi niya sa akin is, ito is about sa diwende, na nasagot ko na yung about sa sinukuan. Ito is about sa mga diwende. Sabi niya sa akin, sister, bakit hindi mo na lang po i-share si Jesus Christ? Well, kasi ang sinishare mo kasi is, iyan po ang mga anak po ng mga fallen angel na kung saan nakikipag-mate po siya sa tao and they become ganyan po, no, evil spirit or hindi po talaga sila. Kumbaga sa akin, hindi katanggap-tanggap. Okay, now ito naman pong sabihin po natin na itong isang babae ito is like anak po itong mga seraphim, anak po ng angels na ganito nga ganyan. And ito naman, it is pag ginagamit mo siya is like manggagaway. Where, ang sa akin kasi, sa diwende na yan, hindi ko kailanman sinabing sambahin nyo. Hindi ko kaya nga po baga, limited lang po talaga ang binibigay ko dyan sa inyo. Hindi ko sinabi sa inyo ang lahat po ng pwedeng gawin nila. Kasi nga po talaga, ginagamit po sila ng masasama. Yun na yung term po niya na manggagaway. Kasi ginagamit po yan. Sa likod po ng masamang elemento, andun na po yung tao. So, kung alisin mo yung elemento, kapag ang isang tao kasi, sabihin po natin na nagkakasakit siya dahil po sa elementals. Opo, totoo yun. Lahat po actually ng sakit natin galing po sa elemental. Nandyan na yung diabetic, so may problema ka sa dugo. Sila yun, ang nagbibigay dun. And, pero sa likod po ng isang diwata, mayroon pong tao na gumagawa. Buhay or hindi buhay. Pero most probably, buhay. So, sa akin, well, what can we do? No? Ang sa akin lang po is like, anong gagawin po natin? Ano? Kasi nga, ang pare, alam ko, tinutunaw yan. Ang mga elemento is just like part of us. Na, whether we like it or not, nandyan po sila eh.
ang sa akin, kung i-honor natin ang nagbibigay sa atin or tumutulong sa atin na nagpapabunga ng mais mo, although sabihin po ng mga skeptical na, Diyos po ang may gawa niyan. Well, sino ang may gawa po ng kalikasan? Diyos din. Hindi naman siguro masama kung i-honor mo ang likha ng Diyos. No? Ang sa akin, i-honor mo siya. Hindi mo siya gagamitin na magiging masama siya. Kasi kung yun po ang i-impress mo sa kanya, and that's his gonna be because he or she is elemental spirit. Kaya nga tinatawag silang elementary spirits. It means to say lower than human being. So, sa mga tao po na hindi po talaga nakakaintindi, it's okay. I will explain nga po paulit-ulit, no? Okay, ang tao po talaga, mayroong 4 na elemento. Andyan na yung katawan natin, which is mag-symbolize po sila ng mga diwende. That is our physical aspect. Lupa. Di ba galing ka sa lupa? Mabubuhay ka ba kapag wala kang katawan? Okay? Now, sabihin po natin galing sa apoy. Di ba may init ang katawan mo? Pag wala ng init ang katawan mo, ano ka? Patay ka na, di ba? So, lahat ng pagkain natin, dinadaan natin sa apoy. Para pag i-take po ng katawan natin, katanggap-tanggap na. Di po ba? Kasi our bodies belongs to 4. Okay? Now, ang pangalawa is water. Kapag hindi ka nakaka-consume ng water, anong mangyayari sa'yo? Dehydrates ka na, di ba? Pero ang water, nandiyan na po. Ang lahat po ng klase po ng mga sirena, mga sila po ang nasa elemento po ng tubig. Saan galing ang lahat po ng isda sa kanila? And then, andyan na po yung air. Yung tinatawag po nating seraphim, which is yun po yung mind natin, spirit natin, spirito. No, not spirit. Iba yung spirit, iba yung So, ang 4 na elements na yan, ayan po siya. Air, water, fire, and earth. And then, who ruled them? Sino ang may dominion sa kanila? No? Kung halimbawa, nandyan na yung tubig, nandyan na yung water sa katawan po natin, nandyan na po yung apoy, nandyan na po yung hininga mo, which is your air, and then, anong meron ka pa? Bukod doon. Di ba yung spirit mo? Okay. So, ito na po yung tinatawag ko na spirit. Okay? Bakit hindi tayo mabubuhay nang wala sila? Ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi kung lahat yan, absent yan, no? Andyan ka nga, pero wala yung spirit mo. Hindi mabubuhay ang lahat ng yan. Ang lahat ng elemento, hindi mabubuhay kung wala tayo. Ikaw din, which is you, me, this is my body, na consist of 4 elements. Hindi ako mabubuhay kung wala akong espiritu. Kaya po talaga lahat is interconnected. Yung tinatawag ko kasi na we are one. Lahat tayo iisa lang. Hindi ka pwedeng magsabi na you deny the existence of diwata, like and then you're also denying your very own existence. That is a blasphemy of God. That is for me is a sin. Pero sabi ko sa inyo, ang lahat ng sinasabi ko ito, base po sa paniniwala ko, base po sa experience ko, base po sa nalalaman ko sa galing po sa kanila. No, we are more than them kasi they are only elemental spirit. Ang diwende, kaya nga sinasabi ko, they are limited when actually you are not. Kasi lahat sila hawak mo kung marunong ka. Lahat pwede mo silang hawakan, pwede mo silang anuhin kung marunong ka. Kaya lang po, pag natatalo ka ng emotion mo, kaya natatalo ka ng love, madali kang matukso kasi naghahanap ka po ng iba. And then, talo ka po ng mga sirena. Kung hindi mo nakukuha ang physical aspect mo, like financial mo, talo ka po ng diwende. So, dapat po, control mo sila. Ibig sabihin yan, kung gusto mo ng swerte, lagi po akong nag-aano dito, ma'am, paano po talaga mag-aalaga ng diwende? Kasi mostly kasi sa atin, ang akala natin, ang alam natin is ang diwende ang nagbibigay sa atin ng swerte. Totoo po yun, kasi sa kanila po yung ginto. No, ginto, po. Pero wala naman pong ginto kung walang tao. Kaya lang kung gusto mo talaga na magiging physical aspect yung kinukuha nila, then you have to impress it to them. Kung gusto mong
magkaroon po ng duwende, dapat mag-isip ka po ng swerte. Duwende lalapit sa'yo. Hindi lang po duwende, nandyan na po yung kapre, nandyan na po yung tikbalang. Although they are bad spirits, I know. Kasi nga po, kung minsan po talaga marami po talaga. Iba ang mundo ng tikbalang, iba ang mundo ng kapre. Pero both are them, maganda po sa hanap buhay because they are kalikasan. Part of kalikasan. We cannot exist without them. The same thing as hindi sila pwedeng mag-exist sa atin. Pero paano mo talaga sila makukuha? By impressing your thoughts, by impressing your feelings. Kung gusto mo magkaroon talaga po ng swerte at magkaroon po ng alaga po ng buong encantadora o sabihin po natin na buong engkanto, buong kaharian, ikaw po doon ang sinusunod nila, then kailangan mo po talaga i-impress po yung feelings mo sa kanila. Merong mga bagay na hindi mo makukuha kung hindi nila ibinibigay. Meron din pong mga bagay na hindi rin na nakukuha kapag hindi mo ibigay. Iyon po talaga ang batas nila. Sa akin, ipinapaliwanag nila sa akin, kung gusto mong makuha talaga ang damdamin nila, kung mag-alay ka kasi, is some sort of recognition na parang kinikilala mo na hindi lang ikaw ang tao sa mundong to. No? Na meron pong kumakain ng kanin katulad mo, na meron din kumakain ng itlog katulad mo. So, pag nagbigay ka doon, hindi yung sinasamba mo sila. Hindi ibig sabihin na sinasamba mo sila. No. Kaya lang sa akin is magkakaroon ka ng kaibahan. So, offer them something that they cannot resist. That is pagkain. Pangalawa po yung rapport, yung feelings mo sa kanila. Kung hindi lahat ng duwende mayaman, hindi rin lahat po na engkanto mayaman. Mayroon din po talaga silang katulad sa atin na kung saan naghahanap buhay, nagtitinda, kung ano yung mundo natin, the same thing din po sa mundo nila. Only nga lang po, hindi po nila na ito nakikita. Kung kumakain tayo, sa lahat nga lang po ng nilalang ng Diyos dito sa mundong ibabaw, ang mga engkanto lang po ang pwedeng gumawa ng sarili nilang pagkain. Hindi po pwede yung iba. Hindi po sila pwedeng makagawa nun. And kaya po may mga tao na likas na maswerte kasi meron po silang engkanto sa katawan. May mga tao din po na likas po na malas na parang ang lahat po ng nahahawakan nilang negosyo natutunaw. Kaya sabi ko baga, hindi lahat ng pagkakataon pwedeng humawak ang isang tao ng isang duwende. Kasi meron po siyang, sabihin po natin na natutunan. Meron pong ibang entity. Pero hindi ko na po siya i-mention dito kasi lalong lalawak po ang pag-uusapan natin. So sa akin, nasa sa inyo guys kung ang sinasabi ko ninyo is magkakaroon po siya ng kumbaga sa akin magkiklik. Nagkiklik ba siya sa inyo? Yung parang feeling mo ba tama ang sinabi ko? Then pag-isipan mo lagi kung anong inaano mo. Kasi ang tinatawag po natin na kaya hindi kayo makakapasok sa mundo po ng astral kasi masyado po kayong ma-physical. Masyado po kayong, sinabi kong materialistic, hindi yung ibig sabihin na mano ka sa pera, no. Ang ibig kong sabihin is lahat kasi pinapaniwalaan mo kapag nakikita mo. Pero hindi mo pinapaniwalaan ang hindi mo nakikita. Paano yun? No, ang Diyos bagay hindi nakikita. Pero alam mong nandyan siya. Naniniwala ka ba na nandyan siya? Then bakit hindi ka maniniwala sa ganito? They are the same. Maniniwala ka ba na ang pag-ibig is, ang Diyos ay pag-ibig? Tingnan mo yung pag-ibig. Kapag umiibig ang isang tao, lahat niya nagagawa. Bakit? It's not actually pag-ibig. It's a force, it's an energy that make you move. Yun po ang ng mga elementals. They are movement, no? They are movement in our universe, in you. Kapag wala ka pong iniisip na gagawin ngayon, you're dead. Kaya nga baga sa atin, mostly sa atin, kaya hindi po nakakagawa ng mga bagay na hindi po siya, kasi hindi mo kailangan magkaroon ng third eye
para mag-alaga. Pero talagang may nagsabi niyan, imposible yan, madam. Paano mo maalagaan ang isang bagay na hindi mo nakikita? Kasi nga sabi ko kako, masyado ka pong nasa 3D. Nandito ka po sa dimension po kung saan puro lang po physical. And then, huwag kang maniwala sa nakikita sa iyong dalawang mata. No? Kasi, kung makita mo ang isang bagay, hindi naman lahat yan totoo. Makita mo ang isang bayabas, nakikita mo isang bayabas. Pero arupin mo. No, ang laki po ng tulong niyan sa vitamin C. Maganda po siya sa alam mo yung pangontra po ng nuno, yung naano ka, yung pagka sumasakit ang ulo mo, tapos naglalaway ka na ganun. Sumpa po yan, bayabas po yan. Pero sa atin, sa mata mo, bayabas lang. Tingnan mo yung ballpen, alam mo, ang ballpen is ballpen ito. Pero alam mo kung sino may gawa nito, tao. Pero pwede itong makapamatay, pwede po itong magsulat po ng maganda, pwede magsulat ng pangit, depende sa intention mo. So sabi ko nga sa'yo, it always come back to you. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun ang mag-i-exist sa'yo. So that's it guys, no? Hindi ko na po pahabaan. Maraming salamat po and sana po nagkaroon po ako ng konting kaalaman po para sa ating lahat sa mundo po ng mga elemento. Thank you very much po. Actually guys, napakalawak po na talakayin po ang mga engkanto. Sa mundo po ng tubig, meron akong tatalakayin po sa inyo sa mundo ng apoy, sa mundo po ng elemento. Marami po guys, pero talaga pong i-share ko sa inyo pa isa para hindi po kayo lalong malilito kasi nga po hindi po ako marunong Thank you very much po kahit paano po. Marunong din ako siguro in a way, pero hindi katulad ng iba na talaga pong edukado sila or isinishare ko sa inyo kung anong nakikita ko, kung anong nalalaman ko through sa kanila. And maraming salamat guys and thank you very much po.